misa sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Halina, mga kapatid, tuloy po kayo sa pang-apat na araw ng ating simbang gabi. Paano ba sasagutin ng Diyos ang ating dasal? Nag-uumpisa ito sa isang pangako. Before God answers our prayers, God gives a promise. Kaya nga gusto mong sagutin ng Diyos ang iyong hiling, makinig ka muna sa pangako niya at magtiwala ka palagi sa Diyos. Sa mga napakaraming beses na kung saan na tayo ay nagduda sa Kanya at hindi rin tayo marunong makinig sa Kanyang salita, hilingin muli natin ang Kanyang awa, naway tayo'y patawarin niya para tayo'y maging karapat-dapat muli makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian.
Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan na mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalataya na siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyan dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na yon, sa bayan ng Zora, ay may isang lalaking Manoa ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak, ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, nititikim anumang bawal na pagkain. Kung may panganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na sa Diyos. Siya ang nagsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babaeng lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinalabutan ako. Hindi ko tinanong kung tagasan siya at hindi naman siya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong pupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y paglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko iginalak ang pag-asa. Malit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula't mula pa, wala akong inaasahan. Mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mo yung katangi ay ihahayag ko sa bandla. Sa pulpa sa pagkabata ko'y iyong tinuruan,
hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinahangahan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Alleluia, 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 alleluia. Sangakang ugat ni Hese, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noong si Herodes, ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalan Zacarias, sapagkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntunin mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamangyang. Samantalang nakatipon sa labas sa mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan na matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki, at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at maraming magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anuman inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias, upang pagkasunduin ang mga ama at mga anak at panunumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita na sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi ka makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko na matutupad sa pagdating ng takdang panahon." Samantalang naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pagitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya.
Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis sa bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon, nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at welcome po, tuloy po kayo sa pang-4 na araw ng ating simbang gabi. Ilang araw na lang po ang ating binibilang at Pasko na. Ang tanong ko po, excited na po ba kayo? Sigurado marami sa atin ay nasasabik, pero meron pa rin po ang nalulungkot. Bakit? Baka maaari na wala pa ring pera. Nalulungkot, maaari dahil hindi pa sila nagkaayos ng asawa nila. Nalulungkot dahil maaaring may sakit o pinagdadaanan na problema. Mga kapatid, anuman po ang inyong pagsubok kahit na malapit ng Kapaskuhan, ialay nyo lahat ito sa Diyos. Do not keep them in your heart, but offer them up to the Lord. Ang maganda pa nga pong gawin ay tumawag tayo sa Panginoon sa oras ng ating mga problema, sa oras ng ating mga pagdurusa, sa oras ng ating mga pagsubok. At yan po ang gusto kong itanong sa inyo. Alam niyo po ba ang phone number o cellphone number ng Diyos? Cellphone number? Phone number? Meron ba nun, Father? Meron po. Alam niyo po kung anong number ng Diyos? Kung gusto niyo siyang tawagin at makausap, buksan niyo po ang Biblia niyo. Doon po sa libro ni Propeta Jeremias. 3:3. Napakasimple. Jeremiah 33:3. Ano po ang nakasaad doon? Yan ang phone number ng Diyos. Sabi po, call on me and I will answer you and I will tell you great and hidden things which you do not know. Tingnan niyo po, Jeremiah 33:3. Yan po ang phone number ng Diyos. I-dial niyo po. Sinasabi niya, tumawag kayo sa akin at sasagutin ko kayo. At ano po ang sasabihin ng Diyos sa atin? Mga nakakamanghang bagay. Bakit hanggang ngayon hindi pa nasasagot ang iyong hiling, ang iyong dasal? Baka naman, hindi ka tumatawag. Baka naman, pag tumawag ka, paminsan-minsan. At baka naman, pag tumatawag ka, pag meron ka lang kailangan. Palagi tayong tumawag sa Diyos at magtiwala na sasagutin niya tayo. At ano po ang mabuting balita? Ang sagot ng Diyos sa ating mga dasal, nag-uumpisa yan sa pangako. Before God answers our prayers, God gives us a promise. Makikita niyo po yan sa unang pagbasa. Dito po sa ina ni Samson. Desperado po, hindi magkaanak-anak, nananalangin sa Diyos. Nagpadala daw po ng Diyos ang anghel at binigyan siya ng pangako. Sinabi, hindi magtatagal, magkakaroon ka ng anak. At itong iyong anak magiging malakas. Hindi siya iinom ng anuman nakakalasing. Ito po si Samson, isa pong bayani ng bayan ng Israel. Sinabi ng anghel, nagkatotoo. At ganyan din po ang narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon. Dito po sa kwento tungkol kay Zacarias at kay Elizabeth. Tumanda sila, meron din silang isang hiling, dasal at dalangin sa Diyos. Ang magkaanak sila. Dumating din ang anghel, kinausap itong si Zacarias. Sinabi na kahit na matanda na sila, pagkakalooban sila ng anak na matagal nang nire-request, hinihiling, pinagdarasal nitong dalawang mag-asawa. Pero tingnan niyo po, hindi daw naniwala si Zacarias. At dahil sa kanyang pagdududa, siya'y pinarusahan ng Diyos. Mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, tinutotoo niya. Pag sinabi ng Diyos, ginagawa niya. Remember that when God promises, God does not say, I will try. Hindi po kamukha na pangako ng tao ang pangako ng Diyos. Dahil pag sinabi ng Diyos, ito ang aking gagawin, gagawin talaga niya.
Tayo mga tao, pag nangangako tayo, napapako. Tayo mga tao, pag tayo'y sumusumpa, hindi natin ginagawa, sinusundan, at tinutuparan ang ating mga sumpa. Pero wag po kayong magkakamali. Hindi tao ang Diyos. Ang Diyos totoo. Ang Diyos mabuti. Ang Diyos mapagmahal. Pag sinabi niya, yan ay magkakatotoo. Pag sinabi niya, magkakaroon ng kaganapan. When God promises, He does it. He can. And He will it. He will do it. Tandaan niyo po yan. Walang pangako ang hindi tinupad ang Diyos. Kaya nga, alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng pangalan na Elizabeth? The word Elizabeth, the name Elizabeth, means God's oath. Napakaganda po, no? Saktong-sakto. Ang pangako ng Diyos. Nangako ang Diyos, sumumpa ang Diyos, may sinabi ang Diyos, pinakita niya, pinaranas niya, pinaramdam niya, binigay niya. At ganyan din po mangyayari sa atin. Magdasal ka. Buksan mo ang iyong tenga, ang iyong isip, ang iyong puso sa Diyos. What is God promising you? Hold on to that. Believe that. At gusto mo bang makarinig ng pangako ng Diyos? Buksan niyo po ang iyong mga Biblia. Because the Bible, my dear friends, is a collection of God's promises. Tinignan po yan ng mga scholar, ng mga dalubhasa sa kasulatan, sa Biblia. Wala pong pangako sa Biblia ang hindi natupad. Lahat ng mga sinabi ng Diyos sa Old Testament, nangyari po sa New Testament at hanggang ngayon nangyayari sa ating buhay. So, kung ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nawawala, ikaw ay gusto ng sumuko, napakaganda po, buksan yung Biblia. At hanapin nyo, basahin nyo ang mga pangako ng Diyos doon. Dalawang magandang pangako na paulit-ulit po mababasa natin sa Biblia. Ito po, that God is with us. And God will take care of us. Yun po yung dalawang pangako na sana baunin nyo. Yun po yung dalawang sumpa ng Diyos na sana huwag niyong kalimutan. Mahal tayo ng Diyos, hindi tayo papabayaan ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya sa atin, huwag tayong matakot. Hindi po pinangako ng Diyos na aalisin niya ang mga pagsubok natin. Kaya nga, di ba? Karanasan po natin lahat yan. Habang tayo'y lumalapit sa Diyos, lalong bumibigat, lalong humihirap ang ating karanasan. Meron nga pong nakapagkwento sa akin, yung anak po niya, napansin po sa mga kamag-anak daw, ang mga namamatay, yung mga mababait, yung mga malalapit sa Diyos. Bigla ba naman natakot? Hindi na po nagsisimba ngayon. Totoo po, meron pong tao na ganyan ang kanyang pag-iisip, na bakit kung kailan ako lumapit sa Diyos? Bakit kung kailan ako nag-active sa church? Doon sunod-sunod yung mga pagsubok, doon sunod-sunod yung mga problema. My dear friends, God did not promise to remove our suffering. Jesus explained this clearly, that when we follow Him, there would be a lot of process. There would be a lot of pains. Pero ang pangako niya, kahit na ikaw ay naghihirap, kahit na meron kang bigat sa buhay, hindi ka niya pababayaan. Palagi siyang nandyan sa iyong tabi. Tutulungan at tutulungan ka niya na makalampas sa iyong mga pagsubok. So hold on to the promises of God. They will strengthen you and push you to move on until you receive your answered prayers. Amen? Pag meron pong pumupunta dito sa simbahan at nagpapadasal sa akin, pag sinabi po nila yung kanilang mga request, I always declare a promise to them. Halimbawa po, may nagpapadasal po na makabayad ng utang. Pagkatapos ko po binendisyon, binasbasan, sinasabihan ko sila, next year, pagbalik nyo dito, wala na yung utang na yan. At makakapagbakasyon pa kayo. Makikita nyo po yung ngiti sa kanilang mga muka. Yung pong isa, pumunta dito, nagpapadasal dahil matagal na po na hindi sila magkaanak. Sabi ko, by next year, pagbalik nyo dito, buntis ka na. Umiiyak po. Meron pong isa, nagpadasal sa akin. Ilang beses na po na bumagsak sa bar exam. Pagkatapos kong pinag-pray over, sabi ko, claim it. By next exam, pasado ka na.
At alam niyo pong mabuting balita, may message po ako. Katatapos lang po ng bar exam, nagpapasalamat. Sabi, pumasa po ako. Maraming salamat po sa dasal. Ako po ba ay nagsisinungaling? Hindi. Ang binibigay ko po sa kanila ay pag-asa. Pag ang Diyos nangangako, hindi siya nagsisinungaling. Pag ang Diyos nagbibigay ng sumpa, hindi po niya ito binibigay para lang umasa ang tao. These are not false hope, false promises. When God gives a promise, it is not a false hope. Yung pangako ng Diyos, totoo yan. Sana magtiwala din tayo sa Kanya. Hindi ko po makakalimutan, nung bata po ako, mahilig po akong nagsaserve sa simbahan. Ito pong pare, pagkatabi ko po siya, palagi ako sinasabihan, alam mo, bagay mo ang nakasuot ng sutana. Bawat po linggo, pag pinagsaserve ko itong paring ito, pag nakaupo na kami, papansinin ako, ko-compliment ako, sabi, bagay mo nakaputi, bagay mong pare. At yun po siguro yung natandaan ko, tinanim ko sa aking puso, sa aking alaala. Kaya nga po, yun din yung naging dahilan bakit ako po ay nagpari. Dahil hindi ko makalimutan yung palagi sinasabi nitong pare. At noong pong ako ay naordinahan, inanyayahan ko po itong paring ito. Nung niyakap niya ako, sabi niya, di ba, tama ako, sinabi ko sa iyo, bagay mo yung nakasutana, bagay mong nakaputi, bagay mo ang magpari. Yung kanyang sinabi ay nagkatotoo. Pero dito naman po ako natatakot. Ano po? Meron na po nagsasabi sa akin, Father, bagay mo mag-obispo. Wag po. Wag niyo pong pagdadasal na mag-obispo ako. Ha? Bakit po? Kasi po ang sabi nila, kung galit ka sa pare, gawin mong obispo. Bakit po? Mahirap po ang buhay ng obispo. Tandaan niyo po, marami po mga problema na inaayos ang obispo. Maawa na po kayo. Pero kung darating ang araw, sino po ba ako kung ako'y tawagin ng Diyos? Pero yan po ang katotohanan, hindi po ba? Pag sinabi ng Diyos, nagkakatotoo. Pag pinangako ng Diyos, binibigay niya. Amen? Ano pong ibig sabihin ng hope? H-O-P-E. Tandaan niyo po ito. Hope, hold on. Promise, entering. Ulitin ko po. Hope, hold on. Promise, entering. Kumapit ka lamang, nandyan na, papasok na, paparating na, ibibigay na ang pangako ng Diyos sa iyo. Huwag po tayo magsasawa na manalangin, tumawag sa Diyos. Ang number po niya, 333. At alam na alam mo, malapit nang dumating sa iyo ang iyong matagal ng hinihiling at pinagdadasal pag binulong na ng Diyos ang kanyang pangako. Tayo po'y magdasal na huwag panghinaan ng loob na kumapit sa mga pangako ng Diyos. Amen. Dahil pinagtibay ng Panginoon ang kagustuhan nating gumawa ng tama at mabuti, tayo'y dumulog ngayon at humiling sa Kanya ng patnubay at gabay. Ating itugon at isagot, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tinggin mo kami. Para sa lahat ng nananampalataya sa buong mundo, naway tanggapin nila ang salita ng Diyos at buong pagpapakumbabang isabuhay ito, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng ibang pinunong relihiyoso at sibil, naway maging inspirasyon sa lahat ang kanilang halimbawa ng katapatan at bukas palad na paglilingkod sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at katekista, naway makita nila sa lahat ng bata ang mahahalagang biyaya ng Diyos at palakihin at patnubayan sila alinsunod sa kalooban ng Diyos,
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin din natin at buksan sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap sa iyong salita ng buong pananalig. Bukas palad at naniniwalang hangad mo ang aming kabutihan at walang imposible sa iyo. Sinasamo namin to sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumupuspos sa sinapupunan ng mahal na Birhen Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na silang namamagitan magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na nag-iba sa amin ay siya'y pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa sangkatauhan niya ay iyong sariling aming nakita. Sa pamamagitan niya ay iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan.
Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, di hahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ibinahayag na namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, hiligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, nariritong ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naghihintay sa umaga, gabi naghihintay sa liwanag. Bayan mo nasasabik sa iyong pagbabalik, umaasa pa rin sa iyong pagdating. Ito ang iyong hinihiram, nagdarasal makita na ang mukha mo. Bayan ng Diyos nagtitiis at umaasa, tapat naghihintay sa pag-ibig mo. O Diyos, pakinggan mo kami at paspasan ang aming kahilingan, at sa iyong pagbabalik kami
kami babangon na muli. Langit at lupa, lahat ng tao ay makakasundo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa aming pagsasalo-salo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan po natin na nauuna ang pangako ng Diyos bago ang kanyang pagsagot sa ating mga dasal. God's promises are seen, heard, before the answered prayers. Lahat po na nasa Biblia ay nakasulat na pangako ng Diyos. At walang pangako na hindi tinupad ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Pag sinumpa ng Diyos, ipagkakaloob niya. Kaya po, ang ating pong assignment para sa pang-apat na araw ng ating pong simbang gabi, ay buksan niyo po ang inyong mga Biblia. Maghanap po kayo doon, isa sa mga pangako ng Diyos. I-memorize niyo po. Sa isip nyo, isa puso nyo. Yan po ay ang ating pang-apat na assignment para sa pang-apat na araw ng ating simbang gabi. At naway, yang salita ng Diyos ang magbigay po sa inyo ng panibagong lakas at panibagong buhay. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At basbasan kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.